Umaga nang dumating ang balitang iyon. Ang balitang tuluyang gumulo sa tahimik naming pamilya. Habang nagluluto ako ng almusal, nagmamadaling bumaba si ate mula sa kanyang kwarto. Namumugto ang mga mata, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Akala ko noong unay nilagnat lang siya o may masamang panaginip, pero iba ang bigat ng aura niya. Parang may pasabog na hindi niya alam kung paano sasabihin. Ana, halos pabulong niyang tawag sa akin. Napatingin ako mula sa kawali. Kailangan ko ng tulong mo. Ano yung nangyari, ate? Tanong ko, kinakabahan. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya, mahigpit na hinawakan ang aking braso at sa kapabulong na sinabi ang mga salitang hindi ko kailanman inaasahang maririnig mula sa kanya. Buntis ako. Parang tumigil ang mundo ko. Ang ate ko, ang ate ko na laging sinasabi sa akin na huwag magmadali sa pag-ibig, na laging nagrereklamo sa mga babaeng nabubuntis nang hindi handa. Ngayon siya mismo ang nasa sitwasyong iyon. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Gusto ko siyang tanungin kung paano nangyari iyon, kung sino ang ama, kung bakit hindi niya sinabi sa amin, pero natigilan ako. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Ang takot na baka hindi siya tanggapin ng pamilya. Baka masira ang imahe niyang laging perpekto sa paningin ng lahat. Ana, please, pakiusap niya. Walang makakaalam nito. Hindi kailangang malaman ni na papa at mama. Hindi ko kayang sabihin sa kanila. Paano mo matatago yan, ate? Hindi pwedeng. Huwag kang magtanong, basta tulungan mo ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bigat ng sitwasyon ay parang inilagay sa mga balikat ko. Ako ang bunso, ako ang palaging umaasa sa kanya. Pero sa mga sandaling iyon, parang baliktad ang mundo. Ako ang kailangang umintindi. Ako ang kailangang mag-isip ng paraan. Ano ang plano mo? Tanong ko, halos pabulong. Puno ng kaba ang boses ko. Hindi ko pa alam, pero kailangan kong umalis, Ana. Kailangan kong mawala muna. Hindi ko kayang harapin sila. Hindi ko kayang harapin ang kahihiyan. Alis, saan ka pupunta? Basta, hindi ko pa sigurado. Pero habang wala ako, ikaw ang magpapanggap na ina ng bata. Halos malaglag ang kawali sa kamay ko. Ano? Ate, hindi pwede yan. Paano mo? Please, Ana. Wala na akong ibang malalapitan. Ikaw lang ang maaasahan ko. Gagawin ko ang lahat, babayaran kita, tutulungan kita sa lahat ng aspeto. Pero kailangan mo akong tulungan dito. Hindi pwedeng malaman nila ang totoo. Ikaw lang ang makakatulong para maitago ito. Hindi ko alam kung paano ko napapayag ang sarili ko. Siguro dahil sa awa, siguro dahil sa takot, siguro dahil mahal ko ang ate ko kahit na alam kong mali ang lahat ng ito. Pero hindi ko na rin natanong ang sarili ko. Ang sumunod na mga araw ay naging isang bangungot na hindi ko alam kung kailan magwawakas. Umalis si ate kinabukasan. Wala siyang iniwan, kundi isang sulat para kay mama at papa na nagsasabing kailangan niyang maglakbay para sa trabaho. Hindi sila nagtanong. Sanay silang busy si ate, palaging may proyekto, palaging may bagong bagay na inaasikaso. Hindi nila inisip na may mas mabigat na dahilan ang pag-alis niya. Ako ang naiwan para magdala ng kanyang lihim. Ako ang nagtakip sa kahihiyan. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula akong magpanggap. Hindi ko alam kung paano ako naging magaling sa pag-arte, pero nagawa ko. Nagpanggap akong buntis. Naglagay ako ng mga pad sa tiyan para magmukhang lumalaki ito. Nagpaalam ako sa eskwela, sinabing kailangan kong magpahinga dahil sa kalagayan ko. Ang buong barangay ay naniniwala na ako ang ina ng batang hindi ko naman anak. Masakit, mahirap, nakakabaliw. Tuwing gabi, umiiyak ako sa kwarto. Bakit ko ito ginagawa? Bakit ako ang kailangang magpasa ng kasalanan ng ate ko? Pero tuwing naiisip ko ang mukha niya, ang takot niya, ang pakiusap niya, napapahinahon ako. Mahal ko siya. Kahit ano, gagawin ko para sa kanya.
Dumating ang araw ng panganganak. Dinala ako ni na mama at papa sa ospital. Lahat sila excited. Wala silang alam sa katotohanan. Wala silang ideya na ang bata na inaasahan nila ay hindi ko anak. Nang makita ko ang mukha ng sanggol, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang ganda niya. Ang liit-liit, ang inosente. Parang wala siyang alam sa gulo ng mundo na kinabibilangan niya. Ang ganda ng apo namin, sabi ni mama, halos maiyak sa tuwa. Salamat, Ana. Salamat sa pagbibigay sa amin ng ganitong biyaya. Pinilit kong ngumiti, pero sa kaloob-looban ko, parang binabalata ng puso ko ng buhay. Sa mga sumunod na linggo, tuloy-tuloy ang drama. Ako ang nagpapanggap na ina ng bata. Ako ang nagpapakain, nag-aalaga, sumasagot sa mga tanong ng mga tao. Lahat sila naniniwala. Lahat sila masaya. Pero para sa akin, bawat araw ay tila isang labanan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Isang gabi, habang nagpapalit ako ng diaper ng bata, narinig ko ang tunog ng pintuan sa likod. Bumukas ito ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung bakit, pero bumilis ang tibok ng puso ko. Paglingon ko, nakita ko si ate. Nakatayo siya sa dilim, hawak ang malaking bag at may kakaibang ekspresyon sa muka. Ana, sabi niya halos pabulong, kailangan ko na siyang kunin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Anong ibig mong sabihin? Ang anak ko. Kukunin ko na siya. Hindi ko na kayang magtago. Kailangan ko na siyang makuha. Hindi pwede. Ate, anong gagawin mo? Paano si mama at papa? Paano ang lahat ng ito? Hindi ko na iniisip iyon. Basta ibigay mo siya sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pero bago pa ako makasagot, may narinig kaming lumipas ang 3 buwan mula nang magpasya akong akuin ang kasalanan ng ate ko. Hindi madali ang lahat, bawat araw ay tila isang laban para sa akin. Ang mga tanong sa eskwela, ang mga bulungan ng mga kapitbahay, at ang mga tingin ng mga tao. Parang lahat sila ay mga kutsilyong tumutusok sa akin. Pero wala akong magawa kundi magpanggap na ako ang babaeng nagkamali, ang babaeng nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Hindi ko hahayaan na matuklasan ng mundo ang lihim na si ate ang tunay na nagdala ng bata sa kanyang sinapupunan. Laging nakasimangot si mama kapag nakikita ka, sabi ni ate habang abala siyang naglalaro sa kanyang cellphone. Nasa sala kami noon at naririnig ko si mama na nagkukumpuni ng sirang kortina sa kusina. Hindi ko alam kung sinasadya ni ate ang tono ng kanyang boses. Walang bahid ng pagsisisi. Parang wala siyang pakialam. Hindi mo ba naiisip kung gaano kabigat ito para sa akin? Tanong ko sa kanya. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Ako ang nagdadala ng lahat ng galit ni mama. Ako ang kinukuyog ng mga tsismosa sa labas. Ako ang pinagtatawanan sa eskwela. Ano bang ginagawa mo? Naglalaro ka lang? Tumawa si ate, isang malamig at mapanukso na tawa. Ikaw naman kasi ang nag-alok. Hindi kita pinilit, di ba? Kung tutuusin, ikaw ang nagligtas sa akin. Dapat nga magpasalamat ako. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong sumabog sa harap niya. Sa ilalim ng galit ko, naroon ang takot. Takot na baka kung umamin si ate, mas masira ang pamilya namin kaysa sa ngayon. Sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Mahal ko ang pamilya ko, kaya pinili kong manahimik. Habang lumalaki ang tiyan ko, palaki ng palaki rin ang mga tanong sa loob ko. Sa gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, naririnig ko ang sariling mga buntong hininga. Ano ang mangyayari kapag dumating na ang bata? Paano ko haharapin ang hinaharap na hindi ko naman ginusto? Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, naramdaman ko ang unang paggalaw ng bata. Bigla akong napaluha. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Halo-halo ang takot, galit at pagmamahal. Hindi mo kasalanan, bulong ko sa tiyan ko. Pasensya na, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinabukasan, bumisita si mama sa kwarto ko. Hindi siya madalas pumunta doon.
kaya nagulat ako. May dala siyang tasa ng luya tea na sinasabing maganda raw para sa buntis. Umupo siya sa gilid ng kama at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi galit, kundi lungkot na tila nagpapabigat sa kanyang puso. Alam mo, hindi madali ang maging ina, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pagbubuntis. Ang pagiging ina ay sakripisyo. Minsan, kailangan mong isuko ang mga pangarap mo para sa iba. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako ang dapat niyang kausapin ng ganito. Pero nanatili akong tahimik. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa. Dagdag niya, nandito ako. Kahit nagalit ako sa mga nangyari, nandito ako para sa'yo. Ang sakit marinig iyon dahil alam kong hindi niya talaga naiintindihan. Kung alam lang niya ang totoo, baka mag-iba ang tono niya. Baka hindi niya ako kausapin ng ganito. Baka masaktan siya, baka tuluyan siyang mawala ng tiwala sa amin. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Si Joel, ang lalaking nakabuntis kay ate, biglang sumulpot sa bahay. Nakita ko siya sa labas ng gate, nakatayo at nakatingin sa loob ng bakuran. Agad akong nagmadaling lumabas para harapin siya. Hindi pa siya nakakarating sa pintuan nang harangin ko siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, halos pabulong pero puno ng galit. Ayokong marinig ni mama o ni ate ang pag-uusap namin. Gusto kong makita si ate. Sagot niya, hindi ko siya matawagan, hindi siya sumasagot sa mga chat ko. Ano bang nangyayari? Hindi mo siya kailangang makita? Sagot ko. Ako ang nag-aalaga sa bata. Wala ka nang pakialam. Napanganga siya sa sinabi ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Ako ang ina ng batang ito. Ako ang may responsibilidad dito. Kaya kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na. Lumayo ka sa pamilya namin. Halos hindi siya makapaniwala. Tumitig lang siya sa akin, tila sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Sa huli, tumalikod siya at umalis, pero alam kong hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Kinagabihan, habang naglalakad ako pauwi mula sa tindahan, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Sa una, akala ko paranoia lang, pero nang lumingon ako, naroon si Joel nakatayo sa lilim ng puno. May hawak siyang papel, isang dokumento. Lumapit siya sa akin at bago ko pa siya mapigilan, inabot niya ang papel. Basahin mo to, sabi niya, baka magbago ang isip mo. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ang dokumento. Ang unang linya ang bumungad sa akin. Resulta ng DNA test at doon ko nalaman ang isang bagay na babago sa lahat ng iniisip ko tungkol sa batang dinadala ko. Hindi si Joel ang ama. Dumaan ang mga araw na parang bagyong walang humpay. Ang bawat hakbang ko sa bahay ay parang may bigat na bakal sa aking mga paa. Wala akong mapagpahingahan ng isip, hindi sa kwarto, hindi sa kusina, at lalo na hindi sa sala, kung saan madalas nakatitig sa akin si mama na tila may tanong na hindi niya masabi. Araw-araw akong nagdadala ng pagkain sa kwarto ni ate. Hindi siya lumalabas. Nakatitig lang siya sa bintana. Walang imik, tila nawalan na ng saysay ang mundo. Kung minsan, sinusubukan kong kausapin siya, pero ang sagot niya ay palaging isang malamig na salamat. Hindi ko alam kung galit siya sa akin, sa sarili niya, o sa sitwasyon naming dalawa. Nasa 3 buwan na ang pagbubuntis. Ang katawan ko ang unti-unting nagbabago, ngunit ang puso ko'y hindi pa rin matanggap ang desisyon na pinili ko. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ang isang babae na hindi na niya kilala ang sarili. Ang dating masiyahin, masigla at puno ng pangarap. Ngayon ay isang taong nakatali sa isang kasinungalingang hindi niya alam kung paano tatapusin. Magkakaroon ka na ng tiyan, sabi ni mama isang umaga habang sabay kaming nag-aalmusal. Hindi ko alam kung paano siya nakangiti
habang sinasabi iyon. Tila ba masaya siya sa ideya ng pagkakaroon ng apo, pero ang bawat ngiti niya ay parang kutsilyong tumatago sa puso ko. Kailangan nating sabihin sa mga kapitbahay, hindi maganda ang itinatago ang ganitong biyaya. Napatingin ako sa kanya, hindi makapagsalita. Ang biyaya na sinasabi niya ay isang pagkakamaling pilit kong binubura sa isip ko. Paano ko sasabihin sa kanya na ang apo niyang hinihintay ay hindi galing sa akin, kundi kay ate? Na ang bawat galaw ko, bawat ngiti ko ay isang kasinungalingang unti-unting sumisira sa pagkatao ko. Hindi ko alam kung paano, pero sa isang iglap, narinig ko ang boses ko. Ayoko pang ipaalam, ma. Mas mabuti ng tahimik muna tayo. Ayoko ng usapan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya, pero tumango siya. Pinagbigyan niya ako sa ngayon. Pagkatapos ng almusal, nagkulong ako sa kwarto. Pinikit ko ang mga mata ko, pilit na sinasabi sa sarili ko na kaya ko ito. Pero paano? Paano ko dadalhin ang bigat ng lihim na ito habang lumalaki ang bata sa loob ko? Paano ko paninindigan ang kasinungalingang ito hanggang sa araw na isilang ko ang batang hindi ko naman dugo? Habang nakahiga ako, narinig ko ang mahinang katok sa pintuan. Si ate. Ang unang beses niyang lumapit sa akin, simula nang mangyari ang lahat. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang mga mata niyang namumugto. Halos wala na siyang kulay, parang aninunan lang siya ng dating ate na kilala ko. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, mahina ang boses pero puno ng tensyon. Tumango ako at pinapasok siya. Umupo siya sa gilid ng kama ko, hindi umiimik. Tila nag-aalangan siyang magsalita pero alam kong may dinadala siyang mabigat. Hinayaan ko siyang mag-umpisa. At nang magsalita siya, parang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko na kaya, bunso, sabi niya, halos pabulong. Gusto ko nang sabihin kay mama, hindi ko na kayang magkunwari, hindi ko na kaya ang konsensya ko. Halos hindi ko siya mapaniwalaan. Ang buong plano ay para takpan ang kahihiyan ng pamilya, pero ngayon, siya mismo ang gustong sumira sa kasunduan. Ate, hindi mo pwedeng gawin yan, hindi mo naiintindihan ang magiging epekto nito kay mama, sa pamilya natin sa lahat. Pero paano ka? Paano ang buhay mo? Hindi mo ba naiisip kung ano ang mangyayari sa'yo kapag nalaman ng lahat ang totoo? Bunso, hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan para sa kasalanang ako ang may gawa. Tumayo ako, pilit na pinapatatag ang boses ko. Hindi ito tungkol sa akin, ate. Ito ay tungkol sa pamilya natin. Wala nang atrasan. Ginawa na natin ito, kaya kailangan nating panindigan. Tumayo rin siya, umiiyak na. Hindi ko na kaya, bunso. Hindi ko na kaya ang kasinungalingan. Gusto kong sabihin na ako ang ina ng bata. Gusto kong sabihin na ako ang nagkamali. Nang marinig ko iyon, parang biglang huminto ang mundo. Ang mga salita niya ay parang bomba na sumabog sa harapan ko. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ang paningin ko ay lumabo, ang dibdib ko ay bumigat. Tila ba ang lahat ng sinakripisyo ko ay mauuwi lamang sa wala. Pero bago pa ako makapagsalita, narinig namin ang isang boses sa likod ng pinto. Malinaw, matalas at puno ng galit. Ano ang ibig sabihin nito? Si Mama. Nakatayo sa pintuan, nakatingin sa aming dalawa. Ang mga mata niya ay puno ng tanong, ng galit, ng sakit. Hindi ko alam kung paano siya naroon o kung gaano katagal siyang nakikinig, pero alam kong narinig niya ang lahat. Halos hindi ako makahinga. Si ate tila natulala, hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Ang buong mundo ko'y parang bumagsak sa isang iglap. At sa loob ng ilang segundo, nagtanong si Mama. Ang tanong na alam kong babago sa lahat. Sino talaga ang ina ng batang ito? Ang araw ay tila bumagal nang bumungad sa akin ang balitang dapat. Sana'y mabuting balita. Ngunit nagdulot ng panibagong bigat sa dibdib ko. Dumating si ate sa bahay, namumugto ang mga mata,
Hawak ang maliit na papel na tila nakapagpatigil sa mundo niya. Positibo, hindi ko na kinailangang magtanong. Alam ko na ang ibig sabihin nito. Ang problema ay hindi lang ang bata sa sinapupunan niya, kundi kung paano namin ito tatanggapin, paano ito tatanggapin ng pamilya namin na mahigpit sa tradisyon at dangal. Ikaw lang ang maaasahan ko, hindi ko kaya, Dayan. Bulong ni ate habang nakaupo kami sa gilid ng kama ko. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili niyang sandalan. Halos hindi kami malapit sa isa't isa, mas nakikita ko siya bilang matigas, laging may kontrol, laging perpekto sa mata ng lahat, lalo na ni mama. Ngunit ngayon, ang ate kong palaging iniidolo ng mga kapitbahay ay parang bata, basag, takot at desperado. Anong gagawin mo? Tanong ko, ngunit sa totoo lang, alam ko na ang sagot. Sa tono ng boses niya, sa bawat galaw ng mga kamay niyang nanginginig, sa paraan ng pag-iwas niyang makipagtitigan. Alam kong may plano na siyang mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Ikaw ang magpapanggap na ina ng anak ko, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Tumigil ang mundo ko, tumigil ang oras. Ang salita niya ay parang bombang sumabog sa pagitan naming dalawa. Ang utak ko'y nagkagutay-gutay, pilit hinahanap ang lohika sa sinabi niya. At sa kabila ng lahat, alam kong hindi siya nagbibiro. Ate, hindi ko magagawa yan, sagot ko, pero alam kong wala akong lakas ng loob na tanggihan siya. Ang pakiusap niya ay puno ng sakit, puno ng takot. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa, tila sinasabi sa akin na ako lang ang pag-asa niya sa harap ng mundong hindi siya tatanggapin. Alam ko ang kahulugan ng kahihiyan sa pamilya namin. Alam ko kung gaano kahigpit si mama sa reputasyon, kung paano niya pinapahalagahan ang opinyon ng mga tao higit pa sa sariling damdamin namin. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ako ang perpektong anak na iniisip nila. Hindi ko kayang harapin si mama, si papa, ang mga tao sa labas. Ikaw ang mas mabait. Ikaw ang palaging tahimik. Ikaw ang mas madaling paniwalaan nila, dugtong niya. Hindi ko alam kung insulto ba iyon o papuri, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Ako ang mas madali niyang gawing huwad na ina dahil ako ang mas mahina. Ang sumunod na linggo ay parang bangungot na hindi ko matakasan. Pinlano namin ang lahat mula sa pagbili ng maluwag na damit para magmukhang buntis ako hanggang sa pag-arte sa harap ni mama at papa. Hindi ako sigurado kung paano namin nagawa iyon, pero sa isang paraan na isaayos namin. Pinalabas ni ate na siya ang tumulong sa akin sa pagbubuntis ko. Matapos akong makipagrelasyon sa isang lalaking hindi ko na raw muling nakita. Pinalabas namin na ako ang nagkamali, na ako ang nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Tanggap na tanggap nila ang kuwento, kahit pa si mama ay halos hindi ako matingnan sa mata mula noon. Ang galit niya ay parang pulang marka sa paligid ko, palaging naroon, palaging nararamdaman. Habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng kasinungalingan. Hindi lang ito simpleng pag-arte. Ang bawat araw ay isang laban. Laban sa konsensya, laban sa katotohanan, laban sa sarili kong pagkatao. Tuwing nakikita ko si ate, tila wala siyang nararamdamang pagsisisi. Para bang normal lang sa kanya ang lahat. Ako ang nagdadala ng bigat, ako ang nasasaktan, ako ang kinamumuhian ng pamilya. Hindi niya alam kung gaano kahirap para sa akin ang magpanggap. Hindi niya alam kung paano ako nagkakawatak-watak sa loob. Dumating ang araw ng panganganak. Ang sakit, ang takot, ang pagod, lahat ng ito'y naramdaman ko kahit hindi ako ang tunay na ina. Nandoon si ate, sinusuportahan ako, pero ramdam ko ang distansya sa pagitan namin. Hindi ko masabi kung dahil ba sa lihim o dahil ba sa galit ko sa kanya. Nang makita ko ang bata, isang bagay ang nagbago. Hindi ko naisip na magiging ganito ang pakiramdam. Ang sanggol ay parang sinag ng liwanag sa gitna ng lahat ng dilim na dinadala ko. Sa isang iglap,
Nawala ang galit ko kay ate. Pinalitan ito ng pagmamahal para sa batang walang kaalam-alam sa gulo ng mundong pinasok niya. Pero ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang nagpapahinga ako at iniisip kung paano ko palalakihin ang bata sa gitna ng kasinungalingan, narinig ko ang pabulong na usapan nila ni Mama. Hindi ko sinasadya, pero narinig ko ang mga salitang bumago sa lahat. Siguraduhin mong hindi niya malalaman ang totoo, sabi ni ate. Baka isipin niyang siya talaga ang ina. Halos malaglag ang baso ko sa sahig. Ano ang ibig sabihin ni ate? Hindi ko ba dapat alagaan ang bata bilang anak ko? Bakit parang may mas malalim pang plano siya na hindi niya sinasabi sa akin? Pagkatapos ng ilang linggo, ang bigat ng lihim ay parang nagiging mas mabigat kaysa sa bigat ng bata sa sinapupunan ko. Hindi ko maikaila sa sarili ko na unti-unti akong kinakain ng kasinungalingan na pinili kong yakapin. Sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging mahirap ang pagsisinungaling hindi lang sa mga tao sa paligid namin, kundi sa sarili kong konsensya. Minsan, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, nakita ko si ate na naglalakad papunta sa hardin. Nakasuot siya ng maluwag na damit, pero kahit na anong gawin niyang pagtatakip, halata pa rin ang pagbabago sa kanyang katawan. Napansin ko ang paminsang paghawak niya sa tiyan niya, na para bang inaalo ang sanggol na hindi niya kayang akuin bilang kanya. Napansin niya ang tingin ko at nagmadali siyang maglakad palayo. Pero sa sandaling iyon, naisip ko, hanggang kailan namin kayang itago ang katotohanan? Lumapit sa akin si Mama kinagabihan. May dalang tasa ng tsaa. Anak, wika niya, sigurado ka bang kaya mo ito? Itong responsibilidad na ito. Napakalaki para sa edad mo. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Sa mata ni Mama, ako ang mapagmahal na anak na piniling akuin ng kahihiyan ng pamilya, ang nagpakumbaba para sa kapakanan ng lahat. Pero sa loob ko, nararamdaman ko ang puot. Puot para kay ate na sa kabila ng lahat ng nangyari, tila wala man lang nararamdamang bigat. Puot para sa sarili ko dahil hinayaan kong magamit ang buhay ko para pagtakpan ang pagkakamali ng iba. Kayang-kaya ko, Ma, sagot ko, pilit na ngumiti para sa pamilya natin. Tumango si Mama pero may lungkot sa kanyang mga mata na hindi niya maitatago. Sa tingin ko, alam niya na hindi ko ito ginagawa ng buong puso. Pero tulad ko, napilitan din siyang maniwala sa kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, mas naging maselan ang sitwasyon. May mga kapitbahay na nagtatanong kung sino ang ama ng bata. At palaging nagkakatinginan sina Mama, ate at ako tuwing lalabas ang tanong na iyon. Ang sagot namin, wala na siya, hindi na kami nag-uusap. Isang simpleng dahilan, ngunit sapat na para mapatahimik ang usapan. Nakakagalit ang pakiramdam na ako ang kailangang magdala ng lahat ng paratang, habang si ate ay nananatiling tahimik at ligtas. Isang araw, nadatnan ko si ate sa kwarto niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang isang lumang laruan mula noong bata pa kami. Hindi siya umiiyak, pero halata sa mukha niya ang lungkot. Lumapit ako, pero hindi ko alam kung paano magsisimula ng usapan. Sa totoo lang, galit pa rin ako sa kanya. Pero sa kabila ng galit, may bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ang nararamdaman niya. Bakit mo ako ginugulo? Tanong niya, hindi tumitingin sa akin. Hindi kita ginugulo, sagot ko. Gusto kong mag-usap tayo. Ate, hindi ko alam kung kaya ko pa. Sa wakas tumingin siya sa akin, pero hindi ko nakita ang pagmamalaki o pasasalamat na inaasahan kong makita. Ang nakita ko ay takot. Takot na tila mas malalim pa kaysa sa takot na nararamdaman ko. Hindi ko rin alam kung kaya ko pa, bulong niya. Natahimik ako. Hindi ko alam kung paano ko dapat maramdaman iyon. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang bahagi ng pagkatao ni ate na hindi niya ipapakita sa iba. Pero hindi iyon sapat para mawala ang galit ko. Hindi iyon sapat para burahin ang sakit na nararamdaman ko.
Huwag kang mag-alala, dagdag niya, kapag dumating na ang bata, hindi na natin kailangang magpanggap. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pagbabagong iyon. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tibok ng puso ko. Malakas, mabilis at parang may babala. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa palengke para bumili ng gulay, may isang babaeng lumapit sa akin. Hindi ko siya kilala pero halata sa mukha niya ang pagkagalak. Ikaw pala ang nagdadala ng bata, sabi niya, nakangiti. Napakaganda ng ginagawa mo para sa pamilya mo. Napakabait mong anak. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nag-init. Hindi ko kinaya ang mga salitang iyon. Napatingin ako sa kanya pero hindi ko nasagot ang papuri niya. Sa halip, tumalikod ako at nagmadaling umuwi. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng bawat kasinungalingang sinabi ko. Para bang ang lahat ng tao sa paligid ko ay naniniwala sa kwentong ako mismo ang nag-imbento. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko sina mama at ate na nag-uusap sa kusina. Hindi nila ako napansin noong una, pero nang makita ako ni mama, agad niyang tinapos ang usapan nila. Anak, bakit parang galit ka? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Sa halip, tumingin ako kay ate. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin pero bigla akong bumulalas. Hanggang kailan natin gagawin ito? Hanggang kailan natin itatago ang totoo? Natigilan sina mama at ate. Halata sa mukha nila ang pagkagulat at takot. Pero bago pa man sila makasagot, narinig namin ang tunog ng pintuan. May dumating. Napatingin kaming lahat sa direksyon ng tunog at tumambad sa amin ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Hindi ko siya kilala pero halata sa ekspresyon niya na may alam siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa inyo, wika niya, pero hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sino siya? Bakit niya kami hinahanap? At higit sa lahat, paano niya nalaman ang tungkol sa amin? Nakahiga ako sa kama, iniisip kung paano ko haharapin ang bagong araw. Parang isang bangungot na hindi ko matakasan ang sitwasyong ito. Ang bawat galaw, bawat tingin, bawat salita, lahat may timbang, lahat may kahulugan. Ang mga mata ni ate, kahit na sinubukan niyang magpanggap na normal, ay may bahid ng takot. At ang bata sa sinapupunan ko na para bang isang lihim na sumisigaw ay patuloy na nagpapaalala sa akin ng responsibilidad na hindi ko kailanman inasahan. Pagkatapos ng breakfast, nagpaalam si ate na pupunta siya sa bayan para bumili ng mga gamit sa bahay. Iniwan niya ako sa bahay kasama si mama. Hindi ko alam kung sinadya niya iyon, pero ang bigat ng presensya ni mama ay parang nakakasakal. Tahimik lang siya habang nagwawalis sa sala, pero ang bawat hakbang niya ay parang bumabayo sa dibdib ko. Alam kong nararamdaman niyang may kakaiba, pero hindi ko alam kung paano ko siya haharapin kung sakaling magtanong siya. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni mama, bigla niyang binasag ang katahimikan. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya, kaya tumutok na lang ako sa tasa ng kape sa harap ko. Okay lang po ma, sagot ko, napilit kong pinatatamis kahit naramdam ko ang pag-aalinlangan. Tumango lang siya, pero alam kong hindi siya kumbinsido. Si mama ay laging sensitibo. Kahit hindi namin sabihin ang totoo, parang nababasa niya ang bawat sulok ng puso namin. Ang tanong ko lang ay, hanggang kailan ko siya malilinlang? Nang bumalik si ate, dala niya ang ilang grocery bags. Agad siyang dumiretso sa kusina para magluto. May kakaiba sa mga kilos niya, parang masyadong abala, masyadong maingat. Alam kong ginagawa niya iyon para iwasan ang mahirap na tanong. Pero hindi ko maalis ang galit sa dibdib ko. Siya ang tunay na ina, siya ang may sala, pero ako ang kailangang magdala. Ako ang kailangang magpasa ng bigat ng kahihiyan. Bakit ganon? Bakit ako? Habang naghuhugas siya ng gulay, hindi ko natiis. Nilapitan ko siya at bumulong. Hanggang kailan ganito, ate? Hanggang kailan mo ako gagamitin para takpan ang kasalanan mo?
Napatigil siya sa ginagawa pero hindi niya ako nilingon. Hindi ko alam, sagot niya, halos pabulong. Hindi mo alam? Ulit ko, ang init ng damdamin ko lumalabas sa boses ko. Hindi mo alam kung hanggang kailan ako magpapanggap? Ate, hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi mo naiintindihan, sagot niya, at sa wakas ay hinarap niya ako. Ang mga mata niya punong-puno ng luha. Kung malaman nila, sisirain nito ang buhay ko. Hindi lang ako ang maaapektuhan, pati si mama, pati ikaw, pati ako. Putol ko, ang galit ko hindi ko na mapigilan. Ate, ako na nga ang nagdadala ng bata. Ako na nga ang nagtatakip sa kahihiyan mo. Ako ang nagdurusa dito, hindi ikaw. Hindi ko napansin si mama na nakatayo pala sa likod namin. Ang mga mata niya malalim ang tingin, parang naghahanap ng sagot. Bigla akong kinabahan. Narinig kaya niya ang pinag-uusapan namin? Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin kung sakaling hinala niya ang totoo. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni mama, ang boses niya malamig pero puno ng tensyon. Wala ma, mabilis na sagot ni ate, sabay pilit ng ngiti. Nag-aalala lang si Bunso sa kalagayan niya. Alam mo naman, first time niyang magbuntis. Tumango lang si mama, pero alam kong hindi iyon ang huling tanong niya. Kinagabihan, habang nagpapahinga ako sa sala, lumapit si mama. Wala siyang sinasabi, pero ramdam ko ang presensya niya. Umupo siya sa tabi ko at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ko. Alam mo anak, sabi niya, ang boses niya mabagal pero may lalim. Hindi mo kailangang itago sa akin ang totoo. Kahit ano pa man ang nangyari, nandito ako para sa inyo, para sa inyong dalawa. Parang tumigil ang mundo, ang dalawa na tinutukoy niya, ako ba at ang bata? Ako ba at si ate? Hindi ko alam. Pero ang tingin niya, diretso sa mga mata ko, parang hinihingi ang katotohanan. Ano pong ibig niyong sabihin, ma? Tanong ko, pilit na nagpapanggap na inosente. Ngumiti siya ng malungkot, pero hindi siya sumagot. Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina, iniwan akong naguguluhan. Pagkaalis ni mama, napansin kong may iniwan siyang envelope sa mesa. Hindi ko alam kung sinadya niya iyon o nakalimutan lang. Sinilip ko ang loob at halos malaglag ang puso ko sa nakita ko. Isang ultrasound photo, pero hindi akin. Hindi ito ang bata sa sinapupunan ko. Tumingin ako kay ate, nakababalik lang mula sa kwarto niya. Ang mukha niya biglang namutla nang makita ang hawak ko. Ate, bulong ko, hindi makapaniwala. Sino ang ina ng batang ito? Sa araw na iyon, bumalik si ate mula sa ospital kasama si mama. Tahimik ang buong bahay, pero ramdam ko ang bigat ng mga mata ni mama na halos hindi tumingin sa akin. Si ate naman, mukhang pagod. Hindi ko alam kung dahil sa pisikal na sakit o sa emosyonal na bigat na dala niya. Pareho kaming hindi nagsalita. Nasa sala ako, nakaupo sa sofa, habang si ate ay dumiretso sa kwarto niya. Naglakad si mama papunta sa kusina. Narinig ko ang pagkaluskos ng mga plato at ang pagbukas ng gripo. Parang normal ang lahat, pero alam kong may hindi tama. Hindi ko na kayang tiisin ang katahimikan. Tumayo ako at sinundan si mama sa kusina. Mama, sabi ko ng mahina, halos pabulong. Ano po ang sinabi ng doktor? Huminto siya sa paghuhugas ng pinggan at tumingin sa akin. Ang mukha niya ay puno ng pagod at para bang may gustong sabihin pero pinipigilan. Ayos na siya, sagot ni mama. Kailangan lang niyang magpahinga. May kung anong bumara sa lalamunan ko. Gusto kong tanungin kung may iba pa, pero parang may pader sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ang pader na iyon ay binuo ng pagsisinungaling o ng takot. Tumango na lang ako at bumalik sa sala. Lumipas ang ilang oras pero hindi ako mapakali. Si ate hindi pa rin lumalabas ng kwarto niya. Sa bawat tunog na maririnig ko mula roon, ang kaluskos ng sahig, ang mahinang pagbukas ng pinto, parang tumitibok ang puso ko ng mas mabilis. Hindi ko alam kung paano ko haharapin siya,
pero alam kong kailangan kong malaman ang totoo. Nang dumilim na ang langit, nagdesisyon akong puntahan siya. Kumakatok pa lang ako sa pinto niya, narinig ko na ang mahinang hikbi mula sa loob. Hindi na ako nagdalawang isip. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko si ate, nakaupo sa gilid ng kama, yakap ang isang lumang unan. Namamaga ang mga mata niya at ang buhok niya ay magulo. Hindi niya ako tinignan. Nakatingin lang siya sa sahig. Ate, sabi ko, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi siya sumagot. Tumulo lang ang luha niya. Lumapit ako, dahan-dahan, hanggang sa nakaluhod na ako sa harapan niya. Hinawakan ko ang kamay niya, malamig, nanginginig. Sabihin mo naman sa akin, pakiusap ko. Hindi ko na kaya. Ano ba ang tinatago mo? Sa wakas tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng sakit, galit at takot. Hindi mo maiintindihan, sabi niya. Subukan mo akong tulungan na maintindihan. Sagot ko, halos desperado. Alam mo naman na nandito ako para sa'yo, ate. Kahit ano pa yan, tatanggapin ko. Tumayo siya bigla, iniwan ang unan sa kama. Naglakad siya papunta sa bintana, tumingin sa labas, parang hinahanap ang sagot sa dilim. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, sagot niya ng mahina. Simulan mo kung saan ka komportable, sabi ko. Ano ba ang nangyari? Tahimik siya sandali bago bumuntong hininga. Yung bata, umiling siya, parang hindi niya kayang tapusin ang sinasabi. Yung bata, hindi ko ginusto. Para akong nawala ng hininga. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya. Ate, anong ibig mong sabihin? Tanong ko nang may halong kaba. May nangyari sa akin, sagot niya, halos pabulong. May nangyari noong isang gabi na hindi ko makakalimutan at hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Tumayo ako, nanginginig, ang utak ko parang hindi kayang tanggapin ang naririnig. Ate, sino? Sino ang gumawa nito sa'yo? Hindi siya sumagot. Tumulo lang ang luha niya habang ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa bintana. Parang gusto niyang takasan ng lahat. Bigla kong narinig ang tunog ng pinto sa baba. Si mama umuwi na mula sa tindahan. Nagmamadali akong bumaba, iniwan si ate sa kwarto. Kailangan kong malaman ng totoo kahit kanino ko pa ito maririnig. Mama, sabi ko nang makita ko siya sa kusina. May sinabi si ate sa akin. Hindi ko maintindihan. Ano ba ang nangyari sa kanya? Tumigil siya sa ginagawa niya. Ang mga mata niya, hindi nagalit, puno ng lungkot. Hindi ko alam kung kaya mong tanggapin ang lahat ng ito, sabi niya. Subukan niyo akong tulungan, mama. Hindi ko na kayang magtago sa dilim. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa akin ng diretso. Ang alam ko lang, sabi niya, may nangyari sa ate mo noong isang gabi. Hindi niya sinabi kung sino. Hindi niya sinabi kung paano. Pero ang alam ko, hindi niya ginusto. At dahil doon, kaya siya nagkaganito. Parang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas para harapin ito. Pero bago pa ako makapagsalita, dumating si ate sa kusina. Ang mukha niya puno ng galit. Ano ba? Sigaw niya. Bakit mo pa kailangang sabihin? Hindi mo ba naiintindihan na mas masakit ito para sa akin? Hindi sumagot si mama. Tumayo lang siya doon, tahimik, habang si ate ay halos magwala sa galit. Ako naman, hindi ko alam kung paano mag-react. Ate, sabi ko, mahina. Hindi ko alam ang lahat pero nandito ako para sa'yo. Tumingin siya sa akin, puno ng luha ang mga mata. Hindi mo alam ang nararamdaman ko, sigaw niya. Hindi mo alam kung gaano kasakit ito. Bago pa siya makapagpatuloy, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Isang lalaking hindi ko kilala ang pumasok. Matangkad siya at may kakaibang seryosong ekspresyon sa mukha. Tumigil si ate, tumigil si mama, parang lahat kami nakalimutan kung paano huminga. Tayong tatlo, sabi ng lalaki, malamig ang boses. Kailangan nating mag-usap. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa loob ng bahay, pakiramdam ko'y parang nilulunod ako ng bigat ng mga kasinungalingan.
Ang bawat sulok ng silid ay tila sumisigaw ng mga alaala ng katotohanan na hindi ko maamin. Si ate, na dapat sana'y matatag na haligi ng aming pamilya, ay tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa labas. Ang bata, si Liam, ay natutulog sa duyan, walang kamalay-malay sa gulo ng mundo na bumabalot sa kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan ko si ate, hindi ko maiwasang maitanong sa sarili ko kung paano siya nakakatagal sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang mukha, kahit may bahid ng pagod, ay nagpapakita ng kakaibang katahimikan. Ngunit alam ko ang lihim sa likod ng kanyang mga mata, ang takot, ang pagsisisi. Ang lahat ng iyon ay nakatago sa bawat galaw niya, sa bawat paghinga. At ako ang naging tagapagligtas, ang tagapaglinis ng kanyang pangalan. Ako ang naging ina ng bata na hindi ko naman isinilang. Hindi ba mahirap para sa'yo? Tanong niya nang bigla siyang lumingon sa akin. Ang kanyang tinig ay halos bulong, ngunit puno ng bigat. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Mahirap ba? Oo. Pero ang tanong na mas mahirap sagutin ay kung tama ba ang ginawa ko. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y unti-unti akong nauubusan ng lakas, pero hindi ko maaaring ipakita iyon. Hindi ko maaaring hayaan na bumigay ako. Dahil kung gagawin ko iyon, babagsak ang lahat. Babagsak si ate, babagsak si Liam, at babagsak ang buong pabumungad sa akin ng malamig na dampi ng gabi habang nakaupo ako sa harap ng mesa sa kusina. Ang bawat tunog ng orasan sa dingding ay tila martilyong tumatama sa dibdib ko. Naririnig ko ang mahihinang pag-iyak ni ate sa kwarto niya. Pilit niyang pinipigil pero hindi niya maitago ang sakit na bumabalot sa kanya. Sa kabila ng lahat, ako ang nagdala ng bigat ng desisyong ito. Ako ang pumili na takpan ang kahihiyan namin. Ako ang nag-alok na maging ina ng batang ito, kahit alam kong ang katotohanan ay gigising din sa bawat isa sa amin balang araw. Ang tiyan ko, na hindi naman totoong naglalaman ng buhay, ay unti-unti nang lumalaki dahil sa mga damit na nilalagay ko sa ilalim ng aking damit. Ang bawat araw na lumilipas ay isang patuloy na palabas, isang drama na ako ang bida pero wala akong script. Ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan ng pamilya, pati si mama at papa ay naniniwala sa kasinungalingan. Hindi ko alam kung masaya ba sila o nagtataka lang kung bakit bigla akong nagbago. Pero sa mga mata nila, ako ang babaeng may pag-asa sa hinaharap, ang babaeng nagdadala ng bagong buhay. Sa totoo lang, pakiramdam ko, ako ang nagpapasan ng kalbaryo. Sa tuwing nagkakatabi kami ni ate, hindi ko maiwasang maramdaman ang tensyon. Kapansin-pansin ang mga tingin niyang punong-puno ng pagpapaumanhin at takot. Sa tuwing tinitingnan niya ang tiyan ko, tila may naaalala siyang masakit. Hindi siya nagsasalita, pero alam kong sa bawat minuto, binalikan niya ang gabing iyon. Ang gabing nagtulak sa kanya sa desisyon na itago ang kanyang pagkakamali. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga damit pang matulog, biglang pumasok si ate sa kwarto ko. Hindi siya nagsalita agad. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama, hawak ang isang maliit na larawang tila matagal na niyang itinago. Ang larawan ay may dalawang tao, siya at ang lalaking nang iwan sa kanya. Hindi ko kailangang tanungin. Alam kong iyon ang ama ng bata. Ano ang gagawin natin kapag dumating siya? Tanong ni ate, halos pabulong. Napahinto ako. Sino? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Si Enrique, sagot niya. Biglang tumayo siya at naglakad papunta sa bintana, parang may hinahanap sa dilim ng labas. Sinabi niya sa akin na babalik siya. Sinabi niya na pananagutan niya ang bata. Pero, paano kung malaman niya na hindi ako ang ina? Paano kung malaman niya ang ginawa natin? Ang pangalan ng lalaking iyon ay parang asido na tumulo sa balat ko. Hindi ko siya kilala, pero sa bawat kwento ni ate tungkol sa kanya, naramdaman ko ang galit. Isa siyang duwag,
Isang taong walang iniwan kay ate kundi sakit. Pero narito kami ngayon, nakatayo sa gitna ng kanyang mga pangako at hindi namin alam kung totoo ba ang mga ito o isa na namang kasinungalingan. Hindi siya babalik, sagot ko, matigas ang boses. Kung talagang babalik siya, matagal na niyang ginawa. Hindi siya ang solusyon sa problema natin, ate. Ngunit ang mga mata ni ate ay puno ng pag-asa, isang pag-asang hindi ko maabot. Pero paano kung mali tayo? Paano kung dumating nga siya? Ano ang gagawin natin? Hindi ko alam ang sagot. Ang buong plano ko ay nakabase sa ideya na wala nang magbabalik, na kami lang ang magdadala ng pasanin ng batang ito. Pero kung dumating si Enrique, ang lahat ng ito ay babagsak. Ang kasinungalingan namin ay masisira at ang reputasyon ng pamilya namin ay mawawasak. Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik si ate. Halos hindi na siya lumalabas ng kwarto at kapag nagkakasalubong kami, parang may gustong sabihin ng mga mata niya pero hindi niya magawa. Ako naman, patuloy lang sa pagpapanggap. Ang kilos ko, ang mga salita, pati ang mga ngiti ko, lahat iyon ay parte ng palabas na hindi ko pwedeng itigil. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, biglang may kumatok sa pinto. Napatingin kami ni mama sa isa't isa. Si ate naman, biglang nanigas ang katawan. Tumayo si papa para buksan ang pinto at narinig namin ang boses ng isang lalaking pamilyar kay ate. Magandang umaga po, ako si Enrique. Gusto ko pong makita si Maria. Biglang bumaliktad ang sikmura ko. Ang buong mundo ko ay parang gumalaw nang hindi ko inaasahan. Tumayo si ate. Nanginginig ang mga kamay habang si mama naman ay tila naguguluhan. Walang nakapagsalita, lahat kami ay natulala. Pumasok si Enrique, hawak ang isang maliit na kahon na tila regalo. Ang mga mata niya ay diretso kay ate, pero naramdaman ko ang tensyon na bumalot sa buong bahay. Alam kong hindi ito simpleng pagbisita. Alam kong may balak siya, pero bago pa siya makalapit kay ate, biglang tumingin siya sa akin. Maria, ikaw ba ang ina ng bata? Pagod na ako. Pakiramdam ko'y lahat ng bigat ng mundo ay nasa balikat ko, pero wala akong lusot. Lahat ng kilos ko, bawat desisyon ko, tila isang hakbang palayo sa sarili kong kalayaan. Pinili ko ito, hindi ba? Pinili kong akuin ang responsibilidad na dapat ay hindi ko naman pasanin. Pero narito ako, naglalakad sa landas na ako mismo ang nagbukas, isang landas na puno ng kasinungalingan. Nasa kusina ako nang bumungad si ate. Maliban sa konting pamamaga ng kanyang pisngi, mas kalmado na siya kumpara sa huling beses naming nag-usap. Pero hindi ko maalis ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Para kaming dalawang estranghero na pilit nagkukunwari na normal ang lahat. Napansin ko ang pabango niya, masyadong matapang para sa umaga. Parang gusto niyang takpan ang sarili niyang amoy, ang amoy ng pagsisisi. Magkakape ka ba? Tanong ko nang walang imik habang abala ako sa paghalo ng asukal sa tasa ko. Oo, sagot niya, pero hindi siya gumalaw mula sa kinatatayuan niya. Nakatingin lang siya sa akin, para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Nagpatuloy ako sa paghahanda ng kape, kunwari hindi ko napansin ang bigat ng tingin niya. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko siya matatakasan. Pareho kaming nasa isang laro ng pag-iwas at pagtatago. Bawat galaw naming dalawa, parang chess, may hakbang pero may kapalit. Ano ang plano mo? Tanong niya sa wakas, halos pabulong. Bumagsak ang tanong niya sa pagitan namin na parang granada, sumabog sa tahimik na kusina. Nagkibit balikat lang ako, kunwari walang epekto ang tanong niya. Itutuloy ko lang ang ginagawa ko. Hindi naman na pwedeng umatras, di ba? Tumitig siya sa akin, matalimang tingin. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba naiisip kung paanong magbabago ang buhay mo kapag lumaki na siya? Kapag tanungin niya kung sino ka talaga.
Ang siya na tinutukoy niya ay ang batang nasa sinapupunan ko. Ang batang hindi ko anak pero ako ang magpapanggap na ina. Ang batang resulta ng isang gabing pagkakamali ni ate, isang gabing hanggang ngayon ay tinatakbuhan niya. "Huwag mo akong takutin ate," sagot ko, ramdamang panginginig sa boses ko. Pero hindi ko siya kayang tingnan ng tuwid. "Ginagawa ko ito para sa'yo, para sa ating pamilya. Huwag mong iparamdam sa akin na mali ang desisyon ko." Tumawa siya, mapait. "Para sa pamilya o para sa sarili mo?" Napako ako sa sinabi niya. "Para sa sarili ko?" Anong ibig niyang sabihin? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong naglakad palayo. Iniwan ko ang tasa ng kape sa mesa at dumiretso ako sa kwarto ko. Hindi ko kayang makipagtalo sa kanya ngayon. Masyado nang magulo ang isip ko. Masyado nang mabigat ang lahat. Pero hindi pa ako nakakalayo nang bigla siyang sumigaw mula sa kusina. "Alam mo kung bakit hindi ko siya kayang alagaan, di ba?" Boses niya puno ng poot, tumagos sa bawat dingding ng bahay. "Alam mo kung bakit hindi ko siya kayang mahalin?" Napahinto ako. Ang mga salitang binitawan niya, ang galit sa tono niya, parang may tinik na tumusok sa dibdib ko. Pero hindi ako lumingon, hindi ko siya kayang harapin. "Alam mo kung sino ang ama ng batang yan?" Sigaw niya, halos gumaralgal ang boses. "Hindi mo ba nararamdaman ang bigat ng katotohanan? Hindi mo ba naiisip kung paanong magugulo ang lahat kapag nalaman nila?" Napapikit ako, pinipilit pigilan ang mga luha. Alam ko, oo, alam ko kung sino ang ama. Alam ko kung bakit hindi niya kayang tingnan ang bata bilang anak niya. Pero hindi ko siya masisisi. Ang lalaking iyon, ang lalaking nagpuno ng kwento ng kahihiyan sa buhay namin, ay ang lalaking pareho naming kinilala bilang ama. Napaupo ako sa gilid ng kama, ramdam ang panginginig ng buo kong katawan. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa sitwasyong ito. Hindi ko alam kung paano ko isusulong ang desisyon kong ipaglaban ang lihim na ito. Pero ang alam ko, wala nang atrasan. Mula sa labas, narinig ko ang pagbagsak ng tasa sa sahig, ang tunog ng basag na porselana. Alam kong si ate ang may gawa noon. Hindi ko alam kung galit siya sa akin o sa sarili niya o sa mundo. Pero ramdam ko ang puot na lumulukob sa bahay namin. Sa loob-loob ko, naiisip ko ang magiging mukha ng bata. Ano kaya ang itsura niya? Magiging kamukha kaya siya ng lalaking iyon? Paano ko ipapaliwanag kapag dumating ang araw na magtanong siya? Paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan na kahit ako ay hindi kayang tanggapin? Biglang may kumatok sa pinto. Mabilis ang katok, parang desperado. Hindi ko alam kung si ate iyon o ang nanay namin. Pero bago ko pa man ito mabuksan, narinig ko ang boses ni ate mula sa likod ng pinto. Walang lihim na hindi nabubunyag, aniya, halos pabulong pero matalim ang bawat salita. Darating ang araw, malalaman nila. Malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, kung tinutukoy niya ang bata, ang ama o ako mismo. Pero naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa kwarto ko, kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang pinakamalaking takot ko ay hindi ang maaaring mangyari, kundi ang katotohanan na unti-unting kumakatok sa pintuan ko.